Good evening po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi ng good evening. Sa sandaling ito tayo nagpapasalamat sa Diyos. Maganda ang panahon. Sana'y nakapagpatuloy na tayo ng mga sinampay natin sa mga sandaling ito. Pero alam natin na ito ang ating huling gabi ng pagsama sa ina ng laging saklolo at tayo ay kanyang sinamahan hanggang sa gumanda-ganda na ang panahon. At sana'y naging mabuti tayo sa mga araw na nagdaan sa piling ng ating mahal na ina. Kaya pasalamatan muli natin ang ating Panginoon sa biyaya ng ating mahal na ina ng laging saklolo. Malakas sa palakpak para sa ating Panginoon sa biyaya ni Maria. Alam mo ninyo, napakaganda naman timing yung ating farewell and Thanksgiving Mass. Dahil tayo po ay meron ding special na pari, nakakatatlo na tayo ng pari sa kanila. Ang akala ho natin ay ang mapaghimalang larawan lang ang dadalaw sa atin, pero hindi lang ang mga lay volunteers at madre, kundi ang mga pari ng Baclaran Church ay nagpunta rito sa atin para samahan tayo sa gabing ito. For our last night and Thanksgiving Mass, we have the Vice Rector of the National Shrine of Our Mother of Perpetual Help ng Baclaran. Let us welcome Reverend Father Rufino Makasait. Maraming salamat po, Father, sa pagsama ho ninyo sa amin. At syempre, for the last time ay kasama ang ating mga kaibigan mula sa Baclaran Church. Isa lang po ang magandang iniiwan at iiwan sa atin ng pagkakataong ito, kasama ng mahal na ina ng laging saklolo, kapistahan. Before, ang sineselebrate lamang natin ay ang kapistahan ni Santa Marta. Pero during the time of Pope Francis, kung di ako nagkakamali, year 2021, i-check nyo na lang basta during the time of Pope Francis, siya ang nagpasimula rin na wag lang si Marta, sapagkat yung dalawang kanyang mga kapatid pa, ay nagbigay din ng mahalagang patotoo sa ating Panginoong Hesukristo. Sila ay tinuring na mabubuting kaibigan ni Kristo. Kaya mas magandang ipagdiwang natin ang buhay ng magkakapatid na ito, Marta, Maria, at Lazaro. Ang mabubuting kaibigan ni Kristo. Sila ay mga sumaksi rin sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Alam po ninyo, kapag kayo ay umaattend ng mga misa sa patay, madalas yun ang ebanghelyo. Alam ng mga lektor natin yan. Dumating si Kristo, patay si Lazaro. Ano ang sabi ni Maria o ng babae sa mga kanila? Kung nandito ka lamang, siguro hindi namatay ang aming kapatid. Pero alam namin na maano man ang iyong naisin, ay mangyayari pa rin. Naniniwala ka ba, Marta, na mabubuhay muli ang iyong kapatid? Oo, sa muling pagkabuhay. Kaya ito ang pinahalagahan ng simbahan, na ang magkakapatid na ito ay tunay na naging saksi at mananampalataya ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sana, itong debosyon na meron tayo ngayon sa mahal na ina ng laging saklolo ay hindi lamang maging personal. Lagi nga sinasabi, naalala ho ninyo sa aking misa, our devotion should always lead us to our Christian mission. Sana hindi lang ito para sa sarili natin. Na kaya sana itong ating pagdedebosyon ay magtulak sa atin ng ating pagmimisyon. At ito hindi lamang para sa atin, tayo. Tayong lahat ay tinatawag ni Maria na maging magkakapatid para kay Kristo. Maging mabubuting kaibigan ng kanyang anak na si Kristo. Kaya sa ating ebanghelyong narinig ngayon, ano ang sabi ng Panginoon kay Marta? Marta, Marta, pinili ng iyong kapatid ang mabuti. Huwag ka masyadong aligaga. At hindi tatanggalin sa kanya iyon. Mga kapatid,
Ang tanong ay hindi kung sino ang mas tama sa kanilang dalawa. Si Marta ba na naghanda ng pagkain o si Mariang nakinig sa paanan ng Panginoon? Ang mahalaga ay pinili nila pareho kung ano ang mabuti. At huwag nating kakalimutan, ano ang bilin ni Maria sa unang himala na ginawa ng Panginoon? Gawin ninyo kung ano ang sasabihin ng aking anak. At isa lang naman ang nais ng Panginoon. Piliin, gawin natin kung ano ang mabuti, kung ano ang tama. Kaya nga, mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating misa, ito po ang huling gabi ng unang pagdalaw ng ina ng laging saklolo sa ating parokya, ang first Icon Mission sa OLAP. Matatapos na ho ang Icon Mission dito sa ating parokya. Bukas ng umaga, dadalhin namin siya sa Bangko Sentral. Dadaan muna doon para sa mga deboto rin at babalik na ng Baklaran. Baka pagkatapos bukas, hindi na tayo nagnonobina. Isang linggo lang tayo nagnonobina. Baka pagkatapos bukas, hindi na tayo ganito karami. Although, inaasahan ko na yan. Pero sana, yung iiwan na paalala ng ating mahal na ina, ay huwag natin kakalimutan. Ang ganda ng sinabi ni Father Mon, naalala ho ninyo, yung Vice Provincial nila nung Sabado, pag nagsusuot tayo ng t-shirt, gandang-ganda sila sa ating icon t-shirt. Sabi nila, Father, ang ganda naman ng pagkakagawa ho ninyo. Pero anong pinapaalala niya? Kapag sinusuot natin yan, hindi lang yan tanda ng pagpapakilala na deboto tayo, kundi sana tayo ay maging buhay na icon ni Kristo. Dahil sa ating mabubuting ginagawa at buhay na patotoo ng pag-ibig sa ating ginagawa. Ang Icon Mission matatapos. Pero dapat ang ating Christian mission ay magpapatuloy. Amen.